Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Ang time namin dito ngayon ay 20:15. Ibig sabihin 15 minutes past the hour of 8 in the evening of February 23, 2026. At kanina, nagkaroon ng confirmation of charges kay PRRD first day, pero hindi pa tapos, di ba? Day 1 pa lang ngayon. At marami rin tayong pag-uusapan noong declaration ni BP Sara. Super late na itong aking reaction kasi nga nabibisi ako at kukwentuhan ko rin kayo kung bakit ako nabibisi, bakit ako hindi nag-a-appear sa YouTube, sumusuko na ba ako according sa mga ibang mga haka-haka. At siyempre, magbibigay din tayo opinion kung sakaling si BP Sara at saka si Marcoleta yung mag-tandem sa 2028. Malayo-layo pa, 2 years pa mahigit, pero at least meron ng malinaw sa mga naniniwala sa Duterte brand of leadership na meron tayong isang sure na kandidato pagka-presidente. Kahit humaharap sa hamon ng impeachment, ay matapang pa rin niyang inanonsyo, dineklara na she's going to run. Ang nangyari kasi noong nag-declare si BP Sara ng kanyang kandidatura, February 18 yun, di ba? February 18. So marami ang nagulat kasi akala mo yung press con na yon ay press con lang ng wala lang siya sasabihin o press con lang ng mga question and answer. Usually ganyan siya pag humarap siya, di ba? Nagbibigay ng konting report, kanyang mga accomplishment, and then tumatanggap siya ng question and answer. At meron pa nga siya minsan mga hamon sa mga mainstream media na, ang layo-layo ng binahe ko. Tas wala kayong tanong, bakit yan lang ang tanong niya, di ba? Usually ganyan yung kanyang pag-project sa kanyang mga press con. Pero itong February 18, kakaiba, no? Kasi biglang seryoso ang mukha, nakaitim siyang damit, at pagpasok pa lang, wala nang ngiti, kundi talagang very serious ang kanyang facial expression. Yung pala ay ginulat tayo sa kanyang official na announcement na she's running for the president candidacy on 2028. Dati kasi pag tinatanong siya, lagi niyang sagot, malayo pa, marami pang mangyayari, bukas hindi pa natin alam ang mangyayari, kaya ipagdasal natin kung ano yung magiging bukas natin, ganyan siya. Tapos may mga interview din siya, sinasabi niya na I am considering for running of the president of the republic. Kasi ang una kong narinig is yung nagpunta siya sa Japan, di ba? Binisita niya ang ating mga kababayan doon. At meron mga nagtanong na, BP, may plano ka bang tumakbo pagka-presidente? Di ba? Sabi niya, I'm considering it. Tapos sa isang kasal yata o birthday na umattend siya, no, that was a birthday, closest to their family, na ambush interview din siya ng isang reporter na, BP Sara, anong plano mo sa susunod na eleksyon? May plano ka ba na tumakbo sa mas mataas pang posisyon? Excuse me. At sinabi niya yon na I am considering of running for presidency. So, ngayon, meron na talaga siyang declaration at formal niya itong in-announce. At after announcement, talagang marami ang nawindang, baka ang iba doon natatai, ang iba naman ay hindi na nakatulog. Kasi expected naman na ng mga kalaban niya sa politika. Pero hindi nila inisip na ganun ka aga. Kaya lang siyempre, ganun pa rin, nag-ano pa rin sila na nataranta. Marami ang nagpahayag sa social media ng mga kalaban nila at doon sa mga statement nila parang mapapansin mo na mga talunan kasi pikon na pikon sila sa mga sa announcement na ginawa ni BP Sara. O dito naman tayo sa confirmation of charges. Ang masasabi ko naman dito ay kahit day 1 pa lang, hindi pa detalyado yung nangyaring presentation o at declaration ba o yung pag-reading of charges.
sa observation ko sa mga tao, hindi sila nagtinag eh. Kahit na mention yung pangalan ni, kahit na drug, yung pangalan ni BP Sara kanina, narinig ko eh. Tungkol pa rin sa politika ang kanilang hina-highlight na yung mangyayaring eleksyon kung mananalo si BP Sara sa 2028 ay gagawin pa rin ng mga Duterte yung kanilang brand of leadership na linisin yung mga droga o mga drug addicts sa pamamagitan ng war on drugs. Doon na rin sa presentation ng prosecution sa panig ng mga biktima na isinasangkot talaga nila si BP Sara para hindi na daw kuno maulit itong nangyaring pag-unalive ng mga tao na nawala sa kampanya ng PRRD sa drug on war. Well, nakita pa rin nila ang dami ng supporter, no? Ang daming dumalo kahit saan. Sa Cebu, meron din mga naghayag doon na kanilang mga support. Ang Davao lang ang tahimik, no? Namangha din tayo doon na hindi sila nag-organize. Wala tayong nakitang nagtipon-tipon. At siguro itong darating na birthday ni PRD, March 28. Baka yun ang kanilang pinaghahandaan. Kaya wala sila kaninang ginawang gathering to support the confirmation of charges. Tapos, tiningnan ko din kanina lahat ng aking pwedeng tingnan at panoorin kung matitinag ba ang tao kahit sakaling mabasahan, mahatulan si PRRD talaga ng kanyang mga kaukulang charges. Kung matitinag ba ang support ng tao, manghihina ba? Nakita ko ang dami pa rin sa kabila ng Lunes ngayon. Ang dami mga OFW na dumalo na sabi pa nga ng isa, 100 euro ang nawala sa kanya ngayong araw sa pag-absent niya sa trabaho pero wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay nandun siya, masaya siya sa kanyang ginawa na nag-absent, sumuporta kasi sabi pa nga niya nasuklian naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paghihirap ng pamilya nila noon at mga yung mga pamilya nila sa Pilipinas na naging ligtas sa pamamagitan ng pagpapatupad ni PRD ng mahigpit na curfew at pag-rubing ng mga opisyalis ng barangay from barangay to local to national para lang maging ligtas ang mga estudyante at mga kabataang umuuwi na ng gabi galing sa kanilang school at galing sa kanilang mga project making at ang iba galing sa mga religious seminars na umattend sila ng gabi. So siguro itong nagpahayag kanina ng kanyang support ay kulang ang kanyang, kumbaga kahit nabawasan pa siya ng 100 euro sa isang araw na nag-absent siya, hindi pa rin yung sapat para ibigay ang kanyang pagpapasalamat sa Pangulong Duterte dahil sa nagkaroon ng kaligtasan ng kanyang mga kababayan sa Pilipinas during the administration of PRD. Now guys, dito naman tayo sa Marcoleta BP Sara tandem na sinasabi nila. Una, meron ako noon naalala nung nagpapaakyat pa ako sa aking YouTube channel live. Parang meron nagsabi na hindi daw papayagan yan si Senator Marcoleta ng kanilang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa pinakamataas pang posisyon o mas mataas pa sa senador kasi nga itong pagkandidato nga daw ng senador ni Senator Marcoleta ay talagang mahigpit na paalaman at mahigpit na talagang kumbaga sinala talaga siya at sinuri talaga ng husto kung siya ba ay papayagang magkandidato sa mas mataas pa na posisyon which is yung pagiging senator. Kumbaga, take it or leave it. Parang ganun ang sinabi nung umakyat na isa nilang kapatid sa kanilang pananampalataya. May mga cases na pwedeng ituloy ni Senator Marcoleta yung kanyang pagkakandidato pero
bibitawan niya yung kanyang pagka-INC. Pero kung may basbas ng kanilang tagapamahala na kahit bawal pero merong binasbasan siya, pinayagan siya sa pamamaraang nakita naman nila yung track record ni Senator Marcoleta na hindi naman to masasayang at hindi masisira yung kanilang simbahan. So, kaya siya pinayagan. Siguro dahil diyan sa track record. Pero kung siguro nagpaalam si Senator Marcoleta at piling ng sa palagay ng kanilang tagapamahala na hindi ito karapat-dapat dahil baka ma-drag yung pangalan ng kanilang simbahan, hindi ito papayagan. Pero yun lang. Sabi nga, pinayagan siya kasi nga dahil naman alam naman ng taga-iglesia na kailangan talaga siya at saka in demand siya talaga noon ng kampanya. So itong Vice President candidacy, iwan ko lang kung papayagan ba yan si Senator Marcoleta. So ang nakakaalam lang yan ang mga taga-Iglesia ni Cristo at lalo't higit si Senator Marcoleta kung ano ba talaga yung mga protocol ng kanilang simbahan. Alin ang mga posisyon na hindi dapat kandidatuhan ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero sana naman payagan. At sana naman kung sila man ang magtandem ay suportahan ng mga tao para mapanagot yung mga dapat managot na nagkasala sa ating bansa at lalo't higit sa kaban ng bayan na nangulimbat. So guys, marami tayong pag-uusapan pero this time na meron akong ikukwento sa inyo in the future. Siguro sa aking next video, kung meron pa akong time, gagawa ako ng video tungkol sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalo na sa aking sitwasyon. Mahalagang malaman ninyo kung ano yung sitwasyon aking kakaharapin at hinaharap ngayon dahil sa at isang dahilan kung bakit wala din ako sa YouTube dahil sa sitwasyon namin. So, yun lamang mga taga-support nitong aking channel. Binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako na nandyan pa rin kayo sa kabila ng matagal na tayong hindi nagkikita-kita. So, yun lang yung masasabi ko, naipon yung dalawang topic, yung declaration of VP Sara presidential tawag dito, aspiring position at yung confirmation of charges kung nabago ba ang tao na tinag pa sila o nanghina ba sila na hindi na nila susuportahan sakaling si PRD ay mahatulan na talaga at magtuloy-tuloy na yung proseso ng pagdinig ng kanyang kaso. So, nakita natin na hindi naman talaga natinag, lalong dumami at lalong higit yung nagdeklara si VP Sara ng kakandidato siya. Alam mo, kahit iba't ibang lugar makita mo talaga, mga OFW man, ito man ay mga taong nasa Pilipinas lang, nagkanya-kanya silang pahayag sa social media na ako si Wari OFW Talk Show, ang host na channel na ito at nangangakong susuporta sa kandidatura ni VP Sara sa pagka-presidente. Maraming ganon at nagva-viral sila. At yung survey na uuso na naman, di ba nakita nga namin mag-asawa kahapon, yung Ipis at saka si Risa Ontiveros, kung sino mananalo pagka-presidente. Akalain mo, joke lang yun, pero mas nanalo pa yung Ipis kaysa sa kandidatura ni Ontiveros. So ngayon sa social media talaga marami tayong mga makikita na mga survey na ang iba katatawanan pero may impact sa ating lahat. So, yun po mga kababayan. Maraming salamat and I'll see you on my next video. Bye!